Kasi ito yung reality. You can't follow God fully kung may hawak ka pa rin hindi galing sa Kanya. Ito yung papag-usapan natin today. Alam niyo po kanina sa amin pong magkape, ang pinag-usapan namin ay nasa Numbers chapter 22 na po kami. At Numbers chapter 22, basically, ito yung kwento ni Balaam na si Balaam ay meron siyang kakayahan na i-curse yung tao. Pero masakit, ginagamit niya ito para siya ay mag-gain ng money. Sa chapter na ito, makita natin na mayroon pong hari ng Moab. At yung king ng Moab, gusto niyang talunin yung Israel. Kaya humingi siya ng tulong kay Balaam na i-curse niya yung Israel. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Gumamit siya ng paraan para i-redirect yung maling gagawin ni Balaam. But unfortunately, si Balaam, yung puso niya ay hindi ganon pure na gusto niyang sundin. Kaya along the way, napapunta na si Balaam doon sa kaharian ng Moab kay Balak, nagpakita ang Panginoon sa pamagitan ng angel. Pero alam niyo po, hindi ito nakita ni Balaam. Ang nakakita ay yung kanyang asno. Anong ibig sabihin? Kasi may hawak siyang hindi mabitawan. Yung desire niya to gain more money. Ito yung truth. Hanggat may kinakapitan kang hindi kalooban ng Diyos, mahihirapan kang makita ang direction niya. Pero ang Panginoon gusto niyang i-redirect ho tayo kasi mahal na mahal tayo ng atin pong Panginoon. But unfortunately, kapag inaayos ng buhay natin, masakit. Kasi mali yung atin pong dinadaanan. Parang metal lang yan. Yung metal, alam mo, yung metal na baliko, kung gusto mong i-straight yung metal na baliko, ang gagawin nila dyan, susunugin yan, di ba? Tapos pupukpukin hanggat mag-straight siya. Masakit kapag tinutuwid tayo ng Panginoon. Pero kailangan natin sundin ang kalooban niya. Minsan ang sagot ng Panginoon, huwag kang pupunta. Or meron kang dapat i-let go. I-let go yung atin pong relationship, mali eh. I-let go ang ating pong deal sa negosyo, mali eh. I-let go yung money kasi hindi ho tama. Masakit pero necessary. Kasi ito yung reality. You can follow God fully kung may hawak ka pang hindi galing sa Kanya. Kaya kung gusto mong makita ang direction ng atin pong Panginoon, let go yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Trust sa atin pong Panginoon kasi alam niya ang nararapat at nakabubuti sa atin. Obey dahil yung isang paraan para papurihan natin ang atin pong Panginoon. Kasi malimit sa Bible, yung mga bumibitaw sa kanilang own desire, doon nila nakikita yung plano ng Panginoon. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya nire-redirect ang buhay mo. Lagi mong tandaan, kinikare ka ng Panginoon. Kaya hindi ka sinusukuan sa mga problema mo sa buhay. Again, kung mayroon kang kaibigan na hindi niya alam paano pumunta ng heaven, meron po akong link diyan sa description. I-copy mo lang yon at i-send sa kanya. Again, ako si Pastor Wes, na laging nagsasabing, be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.